Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 75 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ang series po natin ngayong araw ay Forgotten God. Pagpapatuloy po natin ang series at ang topic po natin ngayong araw ngayon ay October 10, 2024 ay The Spirit Illuminates and Teaches Believers. At ang scripture po natin ngayong araw, 1 Corinthians 2 verse 10 to 12. These things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depth of God. For who knows a person truths except the Spirit of person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of word, but the Spirit who is from God, that we might understand the thing freely given us by God. At ang sa Tagalog naman po, ngunit ito ay inihayag na ng ating Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kalooban niya sa atin. And teaching number 1, the Spirit knows the depths of God. Sabi po dito na ang Espiritu ng Diyos ang siyang nakakaunawa sa lahat ng bagay na patungkol sa Diyos. Dahil tayo nga pong lahat ay may sarili-sariling Espiritu na binigay ng ating Panginoong Diyos, na ang ating mga Espiritu po ay ang nakakaalam o nakakaunawa sa lahat ng bagay na iniisip natin at patungkol sa atin. At ganun din po ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, the Spirit reveals the thoughts of God. Sabi po dito na ating Espiritu ay siyang nagre-reveal ng mga bagay na patungkol sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Santong Espiritu po ang nagbibigay sa atin ng mensahe patungkol sa ating Panginoong Diyos na pinapaunawa sa atin. And teaching number 3, the Spirit reminds us the Word of God. Sabi naman po dito ng ating mga Espiritu po ang nagpaparemind o nagpapaalala sa atin ng principle o words ng ating Panginoong Diyos para po sa ating kaayusan at sa ating kaligtasan. And the application number 1, study biblical doctrines prayerfully. Sabi naman po dito na aralin po natin o isa puso at isa utak po natin or prayerfully po nating aralin ang biblical doctrine o yung mga principle o yung mga sinasabi doon sa Bible. Unawain po natin at ilagay po natin sa puso at isip natin nang mapalapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. And application number 2, rely on the Spirit to understand revelation. Sabi naman po dito na ang Santong Espiritu po ang siyang nagpapaunawa sa ating ng mga revelation about God. Ang ating Santong Espiritu din po ang siyang nagpapaunawa ng mga bagay na patungkol sa ating Panginoong Diyos. At ang Santong Espiritu din po ang nagpapahayag sa atin ng mga bagay patungkol sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, obey the Spirit teaching and reminders. Sabi naman po dito na makinig at sumunod tayo sa ating Espiritu Santo sa mga bagay na pagbibigay niya sa atin ng kaalaman at reminders na nakakatulong sa atin sa mga pinagdaanan natin sa buhay o sa mga problema natin sa buhay, dahil ito po ay nagpaparemind sa atin about God at kung paano tayo makakalagpas sa problema na pinagdadaanan natin. And discussion, what is the role of Holy Spirit as we study the Bible? Para po sa akin na sa natutunan ko ngayon sa Bible ay sa devotion na ang Santong Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at nagpapaalam sa atin at nagpapaintindi sa atin ng Bible prayerfully. At ang Holy Spirit din po ang siyang nagagabay sa atin para di tayo mawala sa ating Panginoong Diyos, at siya din po ang nagkakaalam ng bagay na iniisip natin at natin sa bawat sarili natin. Kaya po binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng kanya-kanyang mga Espiritu Santo. At ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.